anniversary as a loving community. Welcome po ang bawat isa sa ating pamayan ng Day by Day Wanayala Peace Tower. Ihanda mo ang aming mga isipan at ang aming mga puso upang maging handa kami tanggapin ang lahat ng mga aral at katuruan na nais mong magbigay sa amin. Bless everyone, your people, to see your goodness and that we will feel your power and love. Mula sa mga awit, 104, purihin ang Diyos aking kaluluwa. Dakila siya sa lahat. Ang damit nyo ay liwanag, nakabalabal sa buong kalangitan. Ang inyong tahanan ay ang buong kalawakan. At ang aming puso ang inyong tahanan. Lord, happy anniversary! Day by Day Jesus Ministries! Ating ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos. Let us rejoice! Sabihin nga natin, mabuhay ang Diyos! Mabuhay ang Diyos! Mabuhay ang Diyos ng kabutihan day by day.
together. As we look back on all the goodness you have given to us this past 4 years, we also look forward to many more blessings. For your goodness, mercy, and love follow us all the days of our lives. Sa ilang saglit ng katahimikan, buong laya po namin ihahayag sa inyo ang aming taus-pusong papuri at pasasalamat bilang isang bulwagan at bilang isang pamilya. Kahanang-hanang Diyos, aming manunubos, kagalagala, tagapayong lubos. Kayo'y nananahan dito sa puso ko, ang bulwagan ng pag-ibig sa iyo. Kasihan niyo kami sa aming pagsamba, sa inyong bulwagan kami mag-iisa. Kami nagagalang, kayo'y naririto. Kahangahangang Diyos at Panginoon ko. Kayaban ko at mamamahala, kapitapitagan at kamangha-mangha. Kayo'y nananahan dito sa puso ko, ang bulwagan ng pag-ibig sa iyo. Kasihan mo kami sa aming pagsamba, sa inyong bulwagan kami mag-iisa. Kami
speak to us personally. Bless us, Lord. Handa na po kaming muling makinig sa inyong mensahe. Ilahin niyo po ang aming tagapagsalita. Yakapin niyo ang aming puso, bawat isa sa amin, Lord. Muli po, Panginoon, salamat sa 4 na taon. Ito po lahat ng aming pinangaawaan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Jeremiah 33 verse 1 to 2. The word of the Lord came to Jeremiah a second time, while he was still shut up in the court of the prison, saying, Thus says the Lord who made the whole world, the Lord who formed it to establish it. Kilala si Jeremiah o marami sa atin na nakakakilala sa writing, sa pagiging propeta ni Jeremiah because of his very encouraging themes. Maraming mga encouraging verses ang actually nanggaling sa panulat at mga mensahe ni Prophet Jeremiah. Kagaya ng alam ng lahat na Jeremiah 29:11. Huwag nyo na i-recite kasi alam ko na nakabisado nyo kayo naman. Pakitang gilas. Pero marami nakakaalam ng mga promises ng Panginoon through the words of Jeremiah. Kilala siya for being a very encouraging prophet. Yung mga writings niya punong-puno ng pangako ng Panginoon. And yet, dito sa binasa natin, mayroong kakaibang konteksto actually. Ang reality, ang history ni Jeremiah if we will study it further. Itong binasa natin sa Jeremiah 33, we will capture the eksena of Jeremiah sa kalagitnaan ng pagbagsak ng kabuuan ng kaharian ng Israel. This verse actually captures the situation of Jeremiah at the downfall of the divided kingdom of Judah and Israel. At malapit na nasa bisperas na sila halos para masakop ng husto ng Babylonian Empire. At may kaguluhan, may gera sa gitna ng kwento ng binabasa natin na verse. Malapit na silang sakupin, napapalibutan sila ng mga kalaban nilang bansa. And there is food shortages. May mga food shortage, may starvation. Kung kulang sa pagkain, obviously merong starvation. Marami ng sakit, marami ng social unrest sa eksena na yan na binabasa natin. And there is also political chaos kasi hindi na alam ng bayan kung anong kanilang gagawin. Everyone in the city knows that the nation Israel is about to fall. Ngayon, pasok si Jeremiah sa eksena. Note here, doon sa binabasa natin na si Jeremiah nakakulong. He was imprisoned. Sabi nung verse 1 na nakita natin kanina, he was still shut up in the courtyard of the prison. Nakakulong siya ng mga sandali ito. Bakit siya nakakulong in the first place? Kasi itong si Jeremiah, napaka-straightforward na prophet. Hindi niya sino-sugarcoat yung kanyang mga mensahe. Samantalang ang mga propeta, yung ibang mga propeta ng panahon niya, ang binabalita sa lahat ng tao, pati sa mga ruling leaders, mga hari, nung panahon nila, hindi, lalaban tayo, matatalo natin ang kalaban. Ganun ang sinasabi ng mga propeta. Pero si Jeremiah, ibang message niya. Sasabihin niya, hindi. Dito matatalo na tayo, at mapapalayas tayo sa sarili nating lupain, etc., etc. Dahil doon, napakulong si Jeremiah. The political elite and the temple, the leaders of the temple, labeled Jeremiah as a traitor. Ang tawag pa nga sa kanya, doomsayer, puro ka negative. Kasi ayaw mong suportahan yung sinasabi ng ibang mga prophet na mananalo ang bayang Israel, hindi tayo magagapi, etc., etc. At na, tuloy, bumabagsak yung moral ng mga tao dahil sa mga mensahe mo. Yan, yung totoong eksena sa kabila ng binabasa natin na verse. All this considered, nagbigay ng mensahe ang Diyos through Jeremiah. Verse 3, Jeremiah 33 verse 3, ito ang mensahe ng Diyos. Call to me, and I will answer you,
and I will show you great and mighty things which you do not know. Another memorable, very encouraging na message ng Diyos na ibinabahagi sa lahat through the words of Jeremiah. Pero ngayon, mas nakikita natin yung konteksto, mas nakikita natin yung history, the story behind this promise, the story behind this verse. Para sa mga mamamayan na marami ng mga ninuno at yung buong lahi nila ay naranasan na ang maraming tagumpay, marami ng sakit yung kanilang naranasan. Para sa isang bayan na napakarami ng pinagdaanan. Para sa isang prophet na nakita na ang halos lahat ng dapat na makita, ang malaking tanong sa kanila, mayroon pa bang bagay na maaasahan? Mayroon pa ba na makikita na bago o ito na talaga yung katapusan nila? Ito ang tanong nila noong panahon na yun. Yan yung pinanggagalingan, yan yung pinaghuhugutan ng verse na yan. At marami, mga kapatid, yan din ang tanong. Yan mismo ang pinagdadaanan sa panahon natin ngayon. Sa dami ng nakita na, naranasan, hirap, meron din naman tagumpay, halos nakita na ang lahat-lahat. Mayroon pa bang bagong makikita? Meron pa bang bagong maaasahan? Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga hamon sa buhay na hindi matapos-tapos, krisis dito, krisis doon, at ikaw mismo meron ka mga personal na challenges. May bagong liwanag pa kaya? Mayroon pa kayang liwanag na pwedeng madatnan o padilim lang ng padilim ang buhay? Meron pa bang bago na darating? Ito ang aking paanyaya para sa ating shared reflection ngayong umaga na ito. Ang ating mensahe, binigyan natin ng title, God Makes Things New. May bago pa ba? Father, tulungan niyo po kami na maintindihan ang inyong mensahe. Heal us with your words. Strengthen us with your words. Nawa, O Diyos, ang inyong tinig lamang ang aming marinig, kayo lamang at wala ng iba. Hinihingi po namin ang inyong lakas at liwanag. Yung sa inyo lang ang aming matanggap at wala ng iba. We ask for your voice to speak to us. We ask for your spirit and your presence to strengthen us. And just like what we anticipate to receive from you, we ask for renewal, we ask for new strength, we ask for new enlightenment. In Jesus' name. Ang isang kailangan nating maunawaan, una sa lahat, is that God is the maker of new things. The act of creation is the act of making things new. God works always, or God's work always carry the mark of newness. Ang Diyos creator siya. Pag nagka-create ka, laging bago yung kinay-create mo, hindi siya remake, hindi siya replay, or recreate. Hindi lang siya basta ganon. God as a creator makes new things. At ang lahat ng ginagawa ng Diyos, meron niyang essence ng pagiging bago. Whether He creates something new, or something that He transformed because it already exists, pag ginalaw yan ng Diyos, pag kumilos ang Diyos sa bagay na yan, it bears the mark of newness. Yung katangian ng pagiging bago. Newness. Everything God creates bears newness. Meaning, there's new meaning. Everything God creates has a new purpose. And therefore, a new application. Isaiah 48 verse 7, Today, I am doing something new, wika ng Panginoon. Something you cannot say you have heard before. Ang pagbanggit ng Diyos sa kanyang pagkilos, sa kanyang paglikha, pag kumikilos ako, anya. Yan ay isang bagay na actually hindi nyo pa nakikita before. Kahit parang feeling nyo, parang akala nyo, nakita ko na yan. Ang totoo, merong quality yan ng pagiging new. There is newness in it. Makikita natin yan in the actions of Jesus. Jesus showed
the newness, the quality of newness through His miracles. Jesus' miracles reflect the power of the Creator. And sabi ko nga, pagka-creator ka, laging merong new dun sa ginagawa mo. Balikan natin yung isang kwento niya na nagpagaling siya ng isang tao na bulag-bula nung siya'y pinanganak. John 9 verse 1 continued to 6 to 7. As Jesus walked along, He saw a man who had been blind since birth. Take note, since birth siya bulag, mula pagkapanganak. After Jesus said this, dahil tinanong niya yung lalaki kung gusto niya gumaling, so what Jesus did is that He spat on the ground, or He spit on the ground. He made some mud and smeared it on the man's eyes. Then He said, go wash off in the mud, or go wash off the mud in the pool of Siloam. The man went and washed in Siloam, which means one who is sent. When the man had washed off the mud sa kanyang mga mata, then he could see. Marami ang nakikita lang dito yung paggaling, yung himala ng pagpapagaling. Pero unawain natin yung himala na ginawa ng Panginoong Hesus. Yung pinagaling ng Panginoong Hesus ay hindi lang basta bulag. As I have said, bulag siya mula nung pagkapanganak. Therefore, never niyang naranasang makakita. Hindi niya nauunawaan yung konsepto ng paningin. Hindi yun nag-i-exist sa isip niya. Kasi nga, pagkapanganak niya, bulag na siya. So, wala siyang understanding what is sight, what is seeing, what is perception through the eyes. Wala siyang ganong experience. Wala siyang ganong pangunawa. So, the miracle is not just a restoration of eyesight. It is not just a restoration of eyesight. Jesus introduced sight where it never existed. This is a brand new experience para doon sa lalaki. Creation. He created the experience. Hindi niya ibinalik yung pagtingin, yung paningin ng tao. Kasi nga never pa niyang nakakita eh. So wala siya ibabalik. Nag-create si Jesus through this miracle. Actually, if you will notice John's writing, yung Gospel of John, pagka pinansin niyang mabuti yung kanyang pagsulat, yung kanyang theology, notice how Jesus reenacted the creation of the Most High God by creating human body out of mud. Diba ganun yung Genesis? Nirecreate ni Jesus yun. Kasi nga ipinapakita, ipinapaunawa ni Jesus sa mga tao, the act of creation is the act of the Creator, and not only that, when the Creator works, He creates something new. So our God is the creator of new things. Hindi lang siya basta kumikilos, hindi lang siya basta gumagawa. Kapag ka kumikilos ang Diyos sa buhay natin, bago yun. Nagbibigay siya ng bago. Now, if God is truly the maker of new things, therefore, ang question ay hindi meron bang bago na ginagawa ang Diyos? Definitely, may bago siyang ginagawa. Hindi rin pagpapala ang question kasi meron siyang bagong pagpapala na hinahatid. Ang talagang question, mga kapatid, nakikita ba natin yung pagpapala, yung bagong pagpapala na binibigay sa atin ng Diyos? Are we able to see it? And so the challenge is to answer God's calling. What is God's calling? God calls and challenges us to see the newness in His blessing. Hindi lang yung blessing yung makita natin. Ang nais niyang makita natin, ano yung bago doon sa blessing na inihahatid niya. Kasi may blessing. May natatanggap ka eh. Meron dumarating sa'yo. Pero ang tanong, anong bago doon sa natanggap mo? Anong impact ng pagiging bago niyan na dumating sa buhay mo? So not just the blessing, but the newness of His blessing. Dapat makita natin yun. Isaiah 43 verse 18 to 19. Ang wika ng Diyos through another prophet, Isaiah. The Lord said, forget what happened long ago. Don't think about the past. I am creating something new. There it is. Do you see it?
Ang tanong ng Diyos, do you see it? Kalimutan mo na yung dati. Oo, may natanggap ka kahapon. Yes, walang question doon. May natanggap ka nung isang araw. Yes, talagang pinadala ko yun at walang question doon, sabi ng Diyos. Pero yung bago kong ginagawa ngayon, nakikita mo ba? Kasi may bago siyang ginagawa ngayon. Right here, right now, meron. God is asking us, do you see it? Do you see it? O parang ang dating sa'yo, okay, thank you, may bago na namang dumating na blessing. Thank you, Lord. Okay, nagte-thank you ka, pero do you see it? Yun ang mas malalim na challenge. Do you see the newness in that blessing? The problem is not the absence of God's blessing. No, meron yan araw-araw eh. The problem is our inability to recognize the newness in the blessing. Newness is God's way of blessing us. Hindi lang tayo basta tumatanggap, mayroong bago dapat dun sa pagtanggap natin. Di ba? Sinasabi natin, kinakanta pa nga lagi, God's mercies are new every morning. May kanta pa niyan, tapos laging binabanggit. God's mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. Oh, therefore, hindi kulang sa blessing. Kasi new every morning. Ang talagang tanong doon sa mga pagwika nun, nakikita mo ba yung pagiging bago ng blessing mo? The newness. Hindi natin nakikita yung pagiging bago ng pagpapala pag masyado tayong nakafocus sa kung ano yung wala, kung ano yung kulang, kung ano yung nagkamali. Pagka yun ang lagi at lagi natin tinitignan, nakakalimutan natin merong bagong dumating. Kaya our challenge, ang dapat natin i-disiplina sa mga isip, sa pagtingin natin, tignan ano yung bago. Ano yung bago? If every day is truly new, then treat it differently. If every day is truly new, then receive it in a new way. Huwag lang siya maiwan sa bukang bibig, huwag lang siya maiwan sa kanta-kanta. Pero if God's mercies are new every morning, edi dapat bago rin ang pagtanggap mo dyan. Dapat bago rin ang pagtrato mo dyan. Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. Hindi siya tumitigil, hindi siya nagkukulang, hindi siya nagbabago. So meron at meron. His mercies never come to an end. They are new every morning. Praise thy faithfulness. Faithful, tapat, laging nandiyan. Walang question doon. Ang question doon sa tumatanggap. Paano natin tinatanggap ang mga bagong pagpapala? O baka same lang? Na, okay, may dumating, thank you. Pero wala nagbago. Dapat may bago. Renewal is a blessing of God. God blesses us through renewal. Kaya kailangan laging merong sense of being new in our hearts. Restoration often makes us think of getting back what we lost. Yun ang restoration. Yung nabawi mo, yung nawala sa'yo. Yun ang restoration, right? Renewal is deeper. Ibang renewal. Renewal gives new purpose. Renewal gives new meaning, a new direction for a new season. Restoration kasi yung parang ibinalik mo yung dati. Pag sinabing kong renewal, bagong yugto ito. So hindi mo siya dapat tinitreat ng kagaya ng dati. Dapat ang pagtrato mo sa new mercy, sa new blessing na dumating sa iyo ngayong umaga na ito, kanina pagdilat nyo, dapat bagong yugto ang trato mo dyan. Bagong pagtingin, bagong pagtanggap. Isa sa laging dumadapo sa isip ko, yung kwento ni Job, na maaaring alam na natin lahat. Si Job, dun sa kwento niya, nawala ang maraming bagay sa buhay niya. Actually, nawala ang lahat-lahat. Hindi lang mga ari-arian at yaman yung nawala sa kanya, namatayan pa siya ng mga mahal sa buhay. As in, nawala. Nalipol lahat.
Buti na lang may mga natirang tapat na kaibigan na tumabi sa kanya. At doon umandar yung 42 chapters ng kanyang kwento. Pagdating sa dulo, kung alam niyo yung kwento, pero sinasummarize ko na lang. Kung alam niyo yung kwento, pagdating sa chapter 42, doon sa dulo, bumalik yung dating status ni Job through the blessing of the Lord. So sinasabi doon, ibinalik ng Diyos yung kanyang mga yaman, yung kanyang mga ari-arian. At hindi lang yon, nagkaroon daw ng panibagong pamilya si Job, nagkaroon siya ulit ng mga bagong anak, yung mga anak niyang babae ay pagkaganda-ganda sa buong lupain, yung mga anak niyang lalaki naging very successful, etc. etc. What's puzzling for me personally, pagka binabasa ko at binabalikan ko yung kwento na yun, napapatanong ako sa sarili ko. Yung ari-arian kasi pwedeng maibalik yung mga nawala, mga nalugi, pwedeng ibalik yung mga yaman, pero napapalitan ba yung mga anak na namatay? Yung mga mahal sa buhay pagka pumanaw, ganun-ganun na lang sila papalitan ng bago. Ganun ba ang ibig sabihin ng kwento? And then by God's grace, nare-realize ko na hindi ganun ang ibig niya sabihin. Of course, the answer is no dun sa mga tanong ko na yon. Yun din ang ending nung pag-reflect ko sa mga tanong na yon. The answer is, of course, no. But I think the main point here is that God did not simply rewind the life of Job. Hindi lang yung basta, okay, rewind, balik na sa dati, kagaya ng dati. Hindi ganun yung point ng kwento. Hindi ibinabalik ng Diyos sa dating katayuan lang basta-basta si Job. Ang totoo, ang mas malalim na pagbasa ay tapos na yung dating chapter na yon ng buhay ni Job. At nililid ng Diyos si Job sa panibagong chapter ng kanyang buhay. God is leading Job to a renewed life. Hindi na yan yung pamilya mo dati. Hindi na yan yung mga mahal mo sa buhay na pumanaw. Of course, wala na sila. Yung mga ibinigay ng Diyos kay Job sa kwento na yon. At maaaring sa atin, bago na yun. Maaaring may mga nawala sa buhay natin. Mayroong mga nalugi, mayroong mga pumanaw, tapos na yung mga chapter na yun. Mayroong mga umalis sa buhay natin. Mayroong mga nasira ng mga bagay, mga tao, tapos na yung mga chapter na yun. Kung ano man yung tinatanggap natin ngayong araw na ito, bagong chapter na yan sa buhay natin. Nakaloob ng Panginoon. It's not the same life. It's a renewed life. Ganun ang pagtingin sa newness. In Jesus, we experience this renewal today. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Huwag nyo lang ito tignan, huwag nyo lang ito basahin doon sa, pagka tinanggap mo na ang Diyos, hindi ka na mamamatay tao, hindi ka na magnanakaw, at nagbago ka na, dati kriminal ka noon, ngayon pastor ka na. So, hindi lang siya ganun na pagbasa. Pwede nyo yung basahin na sa tuwing isinasabuhay mo ang diwa ng Panginoong Hesus araw-araw. Anumang kabiguan, anumang sakit yung naranasan mo kahapon, tapos na yun. Pag pinapasok mo ang Diyos ngayong araw na ito sa buhay mo, anuman yung mga sakit o pasakit na naranasan mo ng mga nakaraang araw, pinapanibago mo na ngayon ulit ngayon. That old chapter of your life is gone, and there is a new one today, right now, in Jesus. God's renewal is not just about looking back. It is not just about going back. It is about moving forward with a renewed purpose. Alam niyo mga kapatid, napakalalim ng konsepto ng renewal. This is very important because the truth is, you cannot go back. Napakahalaga ng konsepto ng renewal kasi sa totoong buhay, kailangan natin pare-parehong makita, anuman ang gawin ninyo, anuman ang isipin ninyo, anuman ang sabihin ninyo, hindi mo na maibabalikan dati.
Yung dati, tapos na yun. Kahit pa, kahapon lang yun. Kahapon pa yun, tapos na yun. Kung ano man ang hirap niya, kung ano man ang kabiguan na dala niya, ano mang hapdi, ano mang regret ang dala niya, kung nangyari yun kahapon, tapos na yun. At kahit na anong gawin mo, hindi mo na maibabalik yan. Kaya mahalaga ang konsepto ng renewal. Oh, by the way, hindi lang yan sa usapin ng kabiguan. Pati sa usapin ng success. Kahit gaano ka ka-successful kahapon, kahit gaano ka ka-successful last month, last year, kahapon yun. At kahit na ipilit mo na sana maibalik yung status ko nung kagaya last year or 10 years ago, kapatid, hindi mo na maibabalik yun. Kaya nga importante, again, yung konsepto, yung kaisipan ng renewal. The attitude of renewal. Kasi nga, hindi mo na talaga maibabalik ang dati. Gaano man siya kapait o gaano man siya kasarap. Renewal means moving forward with a renewed purpose. Tapos na yung kahapon, gumawa ka na ng bago ngayon. Tumanggap ka na ng bago ngayon. That is what we need. That is our challenge. To develop an attitude of newness. Lahat tayo, we have to have an attitude of newness. Yan ang keyword natin ngayong araw na ito, newness. Pagiging bago. Anong bago? Kasi nga, the Lord's blessings never ceases, right? Nasa atin na yun, nasa ating pagtanggap, nasa ating paglakad sa buhay na ito, paano maglakad ng merong pananaw na bago. Have an attitude of newness. Paano nagkakaroon yan? Paano na-develop? Una sa lahat, accept that what is done is done. Kapag tapos na yun. Magpatuloy ka na. We will miss what God is doing today when we are stuck reliving yesterday. Pagpanay ang replay, ang pagbabalik tanaw natin, pag sobra-sobra at OA, yung pagtingin sa nakaraan, baka namimiss mo yung bagong dumarating sa iyo ngayong araw na ito. When something is already done, you should accept that moment has passed. Tapos na siya. Tapos na siya. Sabi nga nung kanta, nung elementary tayo, or at least yung batch ko, leave yesterday behind. Naalala niyo pa yung kanta na yan? Oh, walang kakanta, pigilin. Kasi diba, may point, kaya hanggang ngayon naaalala ng marami. Leave yesterday behind. Kasi what is done is done. So the attitude of newness begins when we accept that tapos na, ay tapos na. Isaiah 43, 18-19, ngayon naman sa New International Version natin basahin. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Sabi pa ng Diyos dyan, pag binasa mo ng tuloy-tuloy, rivers in the desert, you will see. Because I am making a way, sabi niya gano'n. Kung dati nakikita mo lang desert, gumagawa ako ng bago, merong bukal na ngayon. Sabi niya gano'n. Ang tanong, nakikita mo ba? Magsisimula mo yung makita kapag humakbang ka na unti-unti mo nang pakawalan yung nakaraan. Unti-unti mo nang bitawan yung mga bagay na tapos na. Because there are many things in life that we can no longer change. Meron tayong mga bagay na hindi na natin mababago kahit na anong gawin natin. Past mistakes, missed opportunities, mga opportunities, ako sayang, dati pala kung nag-invest na ako dyan, ako na ang may-ari ng Robinson's Mall ngayong araw, itong araw na ito. Dati kaklase ko yan si Fernando Ayala, dapat pala kinaibigan ko na siya noon para part owner ako ng One Ayala. Pero mga hindi mo na maibabalik. Sana pala sinagot ko itong nang liligaw sa akin, kundi artista na ako ngayon. Mga ganyang klase, di ba? Oh, mami, di ba maraming mga ganyan sa inyo? O kaya sana girlfriend ko na lang ito kung lalaki ka. Ang daming bagay na panghihinayangan pero hindi na natin maibabalik. Kasama na dyan mga painful experiences. Remember, it is not good to replay these episodes in the mind. Wala naman siyang tulong.
It is not good to carry guilt, to carry shame, and to carry regrets. Wala siyang maitutulong, wala siyang ikakabuti sa atin. Others are also trapped by past success. They keep looking back to the good old days. Trap pa rin yun. Yung sobrang pagtanaw mo na, buti pa dati. Dati, 5 piso lang ang gasolina, ang pamasahe. Mga ganong klase, hindi mo na maibabalik yun kahit na anong gawin mo. Kahit na good old days siya, wala rin naman magagawa. And it is not good to compare every present opportunity to yesterday's achievements. Iba yung opportunity ngayon, iba yung opportunity na dumarating sa atin ngayon, iba yung mga natanggap mo dati. Dati, ang offer sa mga ganitong trabaho ay ganitong kalaking halaga. Ngayon, ganito na lang ang pasweldo pala. Dati, pag nag-invest ka sa ganitong business, kikita ka ng ganito. Ngayon, maliit na lang ang kita pala. Iba yung opportunity, yung mga natanggap na achievement dati, iba rin yung opportunity ngayon. Focus on today. Don't get stuck with the past, no matter how good or how bad it is. It will only lead to unnecessary regrets. Kinakawawa mo lang ang iyong sarili. Learn from what was done. Be grateful for what you had, but do not live in the past. Magpasalamat ka dahil nakatikim, nakaranas, matuto ka sa kung ano yung mga pinagdaanan, pero hanggang doon na lang yun. The next best thing to do is to move forward. Na-realize yan ni Apostle Paul in Philippians 3:13. Sabi niya, brothers and sisters, I know that I still have a long way to go, but there is one thing I do. I forget what is in the past and try as hard as I can to reach the goal before me. Malayo pa ako. Marami pang mangyayari, sabi niya. Wala pa ako doon kung saan man yun. Kaya nga, ang lagi niyang disiplina sa sarili niya, binibitawan ko. Ang lahat ng nasa nakaraan, sinisikap kong mabuti na magpatuloy. Kasi naniniwala siya, nakikita niya na marami pang bagay na darating sa buhay. Meron pang mga goal, hindi pa tapos ang kwento. And so, we need to believe that God is able to create something new continuously in our lives. Now take note of this. Yes, God is able to bless, right? And now I'm saying God is able to continually do something new in our lives. Hindi lang siya nagbe-bless, yung blessing niya bago. Yung blessing niya hindi lang bago, patuloy, tuloy. As for Jeremiah, balikan natin si Jeremiah, nabasa natin kanina. Ang totoo yung sitwasyon niya hindi naman talaga nag-improve. Pag sinubaybayan natin yung kwento niya, wala rin naman nangyari talaga na significant at the end of his story. Yung ancient Israelites sa kwento niya, ayun din, na-exile. Yung mga ancient Israelites sa kwento niya, na-colonize din. 4 na imperyo actually ang nag-colonize sa ancient Israel after his kwento. Jeremiah's circumstances did not improve. And yet, pansinin nyo nga, God is talking about renewal. Yung palang yugto na yon ng kanyang paghihirap, ng kanilang paghihirap bilang bayan, pagbubukas pala yun sa mga bago pang gagawin ng Diyos. Sa atin ngayon, kasi tayo ang mas makikinabang sa usapin na ito sa pagbabalik tanaw ng kwento at mga aralin. Sa atin ngayon, mga kapatid, kapag marami na tayong nararanasan, kapag marami na tayong nakikitang hirap sa buhay, ang nangyayari kasi nagiging manhid na tayo. Pag marami ka ng experience, pag marami ka ng nakikitang pasakit, mga challenges, kung ano-ano ng pinagdaanan mo, nagiging manhid ka na eh. Nagiging manhid na tayo sa mga bagong pagpapala pala na dumarating sa buhay natin. But the challenge is, my encouragement is, my friends, we have to believe that God is not yet done. Hindi pa tapos ang Diyos sa kwento natin. Baka nga nasa intro ka pa lang.
ni wala ka pa sa climax. God is not yet done. Marami pa siyang binubuo sa mga kwento ng ating buhay. There are still good things ahead of us. There are still good things ahead of you. Let me say that again, more emphatically. There are still good things ahead of you. Marami pa at dami-dami pang mabuting bagay na paparating sa iyo. Kung nasa kalagitnaan ka ng mga challenges, ng mga struggles, hindi pa yan tapos. Marami pang darating. There are still blessings we have not received. There are still lessons we have not learned. There are people we have not yet met. There are opportunities we have not yet seen. And there are purposes we have not yet fulfilled. Ang dami pang mangyayari. And special mention do sa mga may edad na, kayo na mag-qualify ng meaning ng may edad. Pag marami ka nang nararanasan, pagpagod ka na, di ba parang gusto man ng kailan ba matatapos to? Uy, hindi pa tapos yan. Marami pang mangyayari. Oo, may mga challenges na darating. Pero, meron din mga blessings na darating. When you think that is the end of your story, God is still creating something you have never seen before. Marami pang ginagawa ang Diyos na hindi mo pa nakikita. Look forward to what God is doing. And keep walking faithfully in the blessings of our Lord. God is still writing chapters that we have not yet read. Marami pang mangyayari. Beyond our human effort, God is on the move. Oo, dinidisiplina natin yung sarili natin sa tamang pananaw, tamang pag-iisip, pero alam niyo, totoo, sa kabila ng mga ginagawa ninyo, and I believe, na marami kayong ginagawang pagsisikap. The Lord will bless you there. Yes, marami kayong ginagawang pagsisikap, pero bukod yan, higit yan sa mga ginagawa ninyo, kumikilos pa sa mas malawak na paraan ng Diyos. God is still moving. And what makes it exciting. Ang dami pang ginagawa ng Diyos na hindi pa natin nakikita, remember. Jeremiah 33:3, ngayon basahin natin siya. Sa mas malinaw na pananaw, sabi ng Diyos, "Call to me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not know." Wala kang ka-idea na ang laki-laki pala ng ginagawa ng Diyos for you. Akala mo, ang liit-liit lang nung kwento, nung chapter, nung kinikilusan mo na buhay, yun pala ang laki-laki pa nung setting na gagalawan mo sa kabuuan ng kwento na ginagawa ng Diyos. Great and mighty things. Imagine that. Newness does not begin when circumstances change. It begins when we believe that God is not yet done, and when we believe that God is preparing something we have not yet seen. Hindi agad nagbabago dahil lang na-realize mo yung mga katotohanan na ito. Hindi siya agad mag-i-improve. Maaaring hindi siya agad mag-improve, maaaring hindi siya agad magbago. Pero at least nandun na yung awareness. Dapat magkaroon ng awareness na hindi pa tapos ang Diyos. And as a matter of fact, kailangan pang maniwala na mayroon pang ginagawa ang Diyos, great and mighty things for you. Maraming pag-usapan sa isang verse na yan, kung tutuusin. Pero sa ngayon, yan muna yung pagtuunan natin ng pansin. Ang gusto kong pag-isipan natin pare-pareho, bukas ba yung mga mata natin para makita ang pagkilos ng Diyos? Nadidisiplina ba natin yung ating sarili to open our spiritual eyes to see the newness of God's blessing? And ikaw, naniniwala ka pa ba? Naniniwala ka ba na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo? Hindi pa tapos ang Diyos. Bumangon, kumilos,
And renew your strength. Magpanibago ka ng lakas para harapin pa ang mga susunod na kabanata at tanggapin ang mga bagong pagpapala. Yan ang maganda sa pananaw ng Pilipino, di ba? Laging merong abangan ang susunod na kabanata. And that's also my challenge for everyone. Kapatid, abangan ang susunod na kabanata ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Anticipate it, expect it with excitement. Abangan ang susunod na kabanata. Marami pa kasing darating. Napakarami pang magandang pag-usapan dito sa topic na ito. Pero yun muna, focus muna tayo doon. Kayo sa sarili nyo, ano yung mga dapat nyo na isa buhay? Ano ang mga gusto nyong baunin at palawakin pa sa inyong reflection out of this promise? Again, Jeremiah 33:3, call to me, sabi ng Panginoon, and I will answer you. I will answer your call. Sasagot siya, tutugon siya sa ating tawag. At hindi lang siya basta sasagot, sabi pa niya, I will show you great and mighty things which you do not yet see. Abangan ang susunod na kabanata. In Jesus' name. Kayo ang tunay na dakila sa mundo. Kayo ang hari ng mahal ng tulad ko. Ginawa niyong lahat, pag-ibig niyo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan niyo. Ang galang niyo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob niyo, iparinig ang nais niyo. Sa lahat ng panahon, kayo'y Diyos sa amin. Sa lahat ng oras, kaya't para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, kayo'y Diyos sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, manahari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Aming Ama. Lord and Heavenly Father, thank you for reminding us that we are still a work in progress, that you always have new blessings, new plans, and new purpose for us. Because of this, Lord, open our hearts, our mind, and our spiritual eyes so that we will be able to see, accept, and maximize the blessings that you already prepared for us. At sa pagkakataon pong ito, bilang pagpapasalamat sa inyo pong patuloy na paggabay sa amin, nandito po kami at ibinabalik ang mga handog na ito. Mga biyayang patuloy po namin tinatanggap mula sa inyo. Muli po maraming salamat sa pangalan ni Jesus.
Ang alay ko, Panginoon, ay alay ko sa kapatiran. Ang buhay ko'y nakatuon, nakalaan sa katuwiran. Sa diwang mapagkaloob, sa diwa na mapagpalaya, ang aming dakilang handog, ituloy niyong kaaya-aya. Ang alay ko, Panginoon, ay alay ko sa kapatiran. Ang buhay ko'y nakatuon, nakalaan sa katuwiran. Luwalhati sa Diyos, Hallelujah, ang lahat nagmula sa Kanya. Luwalhati sa Diyos, Hallelujah, ang lahat nagmula sa Kanya. Ang lahat nagmula sa Kanya. Ating ngayong isasagawa ang ating pag-aalaala sa Panginoong Hesus sa kanyang huling hapunan. Ang huling hapunan ay ang ating natatangi na pag-alala bilang kapatiran sa lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang sakripisyo, buhay at katuruan. Sa pamamagitan ng kanyang ginawa, pinagtibay ng ating Panginoong Hesus ang tunay na kasunduan ng Diyos, ang kanyang tunay na tipan na nakasalig sa biyaya, nakasalig sa kapayapaan, at walang hanggang pag-ibig. Kaya mga kapatid, gusto kong ituring natin ito na hindi lang isang ritual. Hindi lang isang routine na ginagawa natin from time to time. Ngunit ang aking paanyaya, gawin natin ito bilang pakikiisa sa espiritu at katotohanan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ayon kay Apostol Pablo, unang Korinto 11:28-29, dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Let us not miss the true meaning of this gesture, of this exercise. We are about to partake in physical elements, bread and a drink, pero yung diwa, yung espiritong ginagawa niyan, ang tunay na mahalaga para sa atin. Sa ating pagsasagawa ng banal na hapunan ng Panginoong Hesus, maglaan tayo ng ilang saglit ng personal at tahimik na pananalangin. Mga kapatid, siyasatin natin ang ating mga puso, ang ating sarili. Kagaya nga ng ating nabanggit, this day is a new day. It's a new blessing. And as we do this Lord's Supper, I invite you to do it in the spirit of newness, in the attitude of newness, so that we may see God's new mercies every day. Ang anumang nasa puso natin na hindi ayon sa espiritu ng Panginoong Hesus, isuko natin at hingin natin ang liwanag mula sa Kanya. Atin din muling italaga ang ating mga sarili sa ating Diyos, sa diwa ng pagiging maka-Jesus, bilang isang kapatiran, isang pamayanan ng maka-Jesus. Let us pray. Father, we set our hearts unto you. We put our minds, our spirit, and our bodies so that you may replenish it with your light and with your spirit. And Father, we also ask
please cleanse us of all the negative spirits that is dwelling in our hearts. Shine your light inside us, that it may dispel the darkness that is inside us. Ang aming nais, ang inyong liwanag, ang aming nais, ang inyong diwa, ang inyong spirito, at sa pagsasagawa po namin ng banal na hapunan, hinihingi po namin na pagtibayin niyo ang diwa ng pagiging maka-Jesus sa amin lahat. Mga kapatid, patuloy tayo sa diwa ng panalangin. Ating ibabahagi ang mga elements, mangyaring hintayin ng bawat isa na mabigyan ng lahat at sabay-sabay natin itong kakanin at iinumin.
everyone serve? Noong gabi na ipinagkanulo ang Panginoong Hesus, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso niya ang tinapay na iyon. At kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Tanggapin ninyo ito at kanin, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin kainin ang tinapay na ito, mga kapatid. Matapos ang hapunan, dumampot din ang Panginoon ng kopa at sinabi, ang kopa na ito, ang bagong tipan, ang bagong kasunduan na nakasalig sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ito ay pinagtitibay ng aking dugo, sabi ng Panginoong Hesus. Tuwing iinumin niyo ito, tuwing iinumin natin ito na magkakasama, gagawin natin ito bilang pag-alaala sa ating Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin siyang inumin, mga kapatid. O Diyos, aming Ama na nasa langit, salamat po sa pagkakataon na ito. We do the Lord's Supper with newness in our heart. We ask that you will help us renew our minds, renew our spirit, renew our love for you. And as we do this, itinatalaga namin ang aming sarili sa inyo as we do this, at hindi lang po iyon. Amin din pong pinagtitibay sa isa't isa, sa aming mga sarili, sa aming pamayanan, ang pagdaloy ng inyong pag-ibig sa isa't isa sa amin. We commit ourselves to your love. We commit ourselves to share your love to one another. This is our prayer, and this is the blessing that we receive in the name of Jesus. Ang katatapos na shared reflection mula kay Kuya John ay may pamagat na God make things new. Kung kayo po ay napagpala sa messages, may inyong po na ibahagi natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating mahal sa buhay. Hanapin lang po sa YouTube ang Day by Day Juan Ayala East Tower and Shorts by John Arrieta. Mapapakinggan din ang mga messages ni Pastor Ed Lapis sa YouTube at Facebook. Hanapin lang ang Day by Day Ministries. Isang mainit na pagbati ang ating ibinabahagi sa ating first-time guest. Binabati din natin ang mga bakasyonista mula sa probinsya at ang ating mga balikbayan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Isang pagpapala ang makasama kayo. Mamaya po ay pwede po tayong magkwentuhan at sa ating mga, we're also inviting you sa ating munting salo-salo. You are all welcome to be part of our community into Jesus' name.
Para sa may mga nais makasama sa panalangin, bisitahin niyo po ang ating Silid Katahimikan Prayer Room sa inyong gawing kanan. Nakaantabay po ang mga prayer ministers natin para samahan kayo sa panalangin. You may also send offerings and love gifts or donations through our official bank account. Bisitahin din ang kaloob book table sa may gawing entrance para sa may copy ng libro ni Kuya Ed Lapis at ni Kuya John Arieta. And if you want assistance po, pwede niyo pong lapitan na ang ating mga nagagandahang ates, si Ate Charlotte and Ate Nona. And at this point of time, we want to call on Ate Melody for additional announcements. Thank you very much, Ate Vanessa, and happy anniversary! Tingnan niyo po yung mga katabi at batiin po natin ng happy 4th anniversary ng bawat isa. May pahabol akong announcement, meron ng PNB, ang ganda ng ang ganda pala ng kanilang topic next Saturday at 5 o'clock. No bill, no surprise, understanding the zero balance billing for patients in government hospitals. So magandang attendance nito, no? So yung Zoom ID, ibibigay na lang namin sa bulletin. Okay, in line with our 4th year anniversary celebration, we will be conducting a community outreach program at Concordia Children's Services. Purihin po ang Panginoon. Actually, bakit pa natin ito gagawin? No? Bakit natin ito gagawin? Number one, we will do this because we want to share God's love through pamayanan mga Jesus. Yun ang number one talaga, no? And of course, giving back dahil ito po ay ating 4th year anniversary. And of course, we want to engage or interact with the orphans, community outreach children, at saka doon sa Concordia staff. Ang kaibahan po ng gagawin natin ngayon ay, sabi nila, para ba kayo magpa-party? Kasi yun ang ginagawa usually ng mga donors. But this time, we will evangelize. Ibig sabihin, we will share the God's love through evangelism dito sa mga taong ito. At the same time, magbibigay din naman tayo ng mga kailangan nila. Okay, ganito po ang nangyari, no? During the need assessment meeting with the head coordinator doon sa Concordia, kinausap namin sila, hindi naman tayo pupunta doon ng basta-basta. Tinukoy na po nila kasi yung mga need nila talaga. So sabi nila, ano po bang need nyo? Una, kailangan talaga nila ng uniform sa mga bata, pambaon nila everyday, and of course, toiletries at mga loot bags daw doon sa mga batang ito. Okay, ano po ang kaibahan? Ito po yung mga frequently asked questions. Ano po yung kaibahan ng mga orphans dito sa community outreach children? Yung mga orphans po, sila po yung mga nakatira sa orphanage na ready for adoption. So sila po yon. While yung community outreach children, sila po yung mga street children na at the end of the day, may uuwian silang mga magulang o mga kamag-anak o mga nanay at tatay. So yun po yung kaibahan nila. Tapos, during the need assessment meeting, yung mga nag-aalaga po kasi sa kanila, syempre, talagang medyo pagod na. Sabi nga nila, hindi raw nagtatagal yung mga staff. Kasi talagang, yung paulit pa bago daw yung mga caretaker, ganyan. So, gagawin natin doon, namili tayo ng mga volunteers from here, pagpe-pray natin sila, i-encourage natin sila na you are doing what the will of God. Kasi diba, it's a very, mission siya, it's something na, calling. Hindi naman lahat tinawag para sa ganun. Okay, ano po? Ito po yung frequently asked question din. Pwede po ba ako sumama? Kasi may nagtanong din sa akin. Okay, ang sagot po ay yes. Pwede po tayo makibahagi dito sa pamagitan. Number one, please pray. Number one, talagang pag-pray po natin ito. Secondly, we can donate. No? We can donate money. Bakit po pera? Kasi tinukoy na po ng Concordia kung ano po yung need nila. Maganda po ay ibigay na lang po natin yung kung ano po yung need nila or kung pambaon, mabigay na lang din po ito in cash. Okay? Gusto ko pong sumama physically. Pwede po. Pwede po sa mga next missions natin. Kasi po, meron pong policy yung Concordia na limited number of visitors in their facilities. So, gustuin ko man kayong 200 na isama doon sa kanila facility. Yung facility po nila ay limited to accommodate us. So, limited lang po ang pwede nilang i-allow. Okay, bakit po July 18? Hindi po June.
Kasi po, ang July 18, ito po yung binigay nilang schedule, available schedule nila dahil pasukan ng mga bata. No? So ito na yung pinaka malapit na schedule na pwede nating puntahan dahil ito ang available sa kanila. Pwede po ba ako magdala ng food? Alam niyo po, napaka-organized ng orphanage. They have food policy. They actually cook. They cook their food for their children. Kasi nga, kung may mga dumarating doon donors at purang papakain ay puro, alam niya na, puro Jollibee or McDonald's, syempre, unhealthy nga naman sa mga bata yun. So, they cook the healthy or nutritious food para sa mga bata. Okay? So, may mga tinawagan na rin naman tayo dito na mga volunteers. So, let's pray for it. At ito ay pinagplaplanuhan natin maigit. Alam niyo po, meron ako sa inyong i-share. Just a quick testimony lang po about mission. Alam niyo po, nung kabataan talaga, working na rin naman ako noon, mahilig ako talaga mag-mission. Pupunta kami sa kung saan-saan. Hindi lang pamigay. Nag-share kami ng gospel, nagpapamigay, nagpapakain. Tapos dito kasi sa Tondo, alam niyo yung PNR, yung Philippine National Railway, yung so malapit siguro kayo doon. Dati marami siyang informal settlers, yung mga squatters nakatira. Ginagawa namin noon, pinupuntahan namin yung mga youth doon Tapos binabible study namin. So one time, may isang kabataan, nilaman ko lang to, dumating na siya. May isang kabataan, sabi niya sa akin, Ate Melody, naalala mo ba yung first encounter natin? Sabi niya sa akin gano'n. Sige nga, paalala mo, hindi ko na maalala Sabi niya gano'n. Sabi niya, Ate Mel, dinala ko ni Divine sa'yo. Hindi po ako binabible study noon. Ang ginawa mo, binigyan mo ako ng pambili ng tsinelas kasi nakayapak siya noon, wala siyang sapatos, wala siyang tsinelas. Pinalaya siya o pinaalis siya ng nanay niya sa bahay at binigyan ko raw siya ng pamasahe papunta sa kuya niya. Talaga, sabi kong gano'n. Ate Mel, kung hindi mo ginawa yon, wala na ako ngayon. Alam mo bakit? Sabi ko, bakit? Kasi that time, suicidal na ako. Gusto ko na magpakamatay dahil I felt walang pag-asa ang buhay. Sabi niya ganun. Lumaki ako sa isang, pinanganak na ako sa Riles, kaaway ko ang mama ko, tapos nangyari yon. Then, to make the long story short, umatenda siya sa mga Bible studies. Yung kapatid namin na Ate Sherry, si Ate Jane, pinupuntahan sila, i-study sila sa Riles. Ngayon po, very active siya sa isang Christian church, nakapangasawa siyang Christian, may anak na siya, na-relocate na sila, at masasabi nating leader na po siya ngayon. Di ba napakagandang testimony? Nung nalaman ko yon, naluwa ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Napakabuti ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi the little act of kindness we do for other people, we do not know the impact it will give. Hindi natin alam kung anong impact nun Pwede yung maliit na kindness na binigay natin sa isang tao, na pala yun, magtatawid na pala yun ng buhay nila. Number one. Or yung palang ginawa natin para sa kanila, nakapag pala yun, nakapag tugon yun ng pangangailangan nila. And these are true stories in life. Yun po ay gusto kong i-testimony and all glory to God. Maraming salamat po kanina. Kahapon, nung nasa din yung mga nagbigina, pupunta ko po kayo, papa-acknowledge ko po sa inyo yung mga pinagkaloob niyo po sa ating sa Concordia Kids. Okay? Pero hindi po magtatapos. Bago ko tawagin ang closing prayer, meron tayong isang celebration pa ngayon. Anong special celebration? Father's Day. Tumayo po lahat ng tatay in all forms. Tatay ka ng anak mo, tatay ka ng pamangkin mo, tatay ka ng fur babies, nanay na tatay ka, okay? Pwede po ba lapitan natin sila and then let's pray for them. Panalangin po natin. Sige po, huwag kayong mahiya. Lalo na kung natatayin niyo sila or tito, lapitan niyo po. Akapin niyo. Sige po, let's pray for them. Ayan. Sige po. Huwag po kayong mahiya. Kuya, sige po. Lapitan po natin and let's pray for them. Extend po natin yung mga hands natin sa kanila. Pwede na rin po tayong tumayo para ipag-pray natin sila. Alam nyo, napakahirap maging tatay. Head of the family, mahirap yan.
Thank you, Lord, for their lives. Sige po, silent prayer. Pag-pray po natin sila. Nabigyan pa sila ng kalakasan, katalungan ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga buhay ng aming Ama. Thank you, Lord, sa ginawa niyo silang head of the family. Salamat po sa leadership nila. Salamat po, Panginoon, sa magandang ehemplo sa buhay namin dahil sa kanila. Maraming salamat po sa mga binigay niyong pagpapala sa kanila. We pray, Lord, we declare new things will come sa kanilang mga buhay. At kasama ang kanilang mga pamilya ay patuloy niyo pong pagpapalain, patuloy niyo po kaming palalakasin, patuloy niyo po kaming gagabayan sa aming mga ginagawa. And Lord, yung mga nagbabalak din, yung gusto rin maging ama, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Nawa po, Panginoon, bigay niyo po, Panginoon, ang mga desires ng kanilang mga puso. Maraming salamat dahil meron kaming good Lord, meron kaming Father in Heaven na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. You are a good Father to us. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po natin nakakaupo at panoorin po natin ang video na ito. Happy anniversary po sa Day by Day, One Ayala East Tower. Maligayang pagdiriwang sa ating kapatiran, magmahalan tayo lagi. We are always blessed when we love each other because God is in us. God bless! Why don't we give everlasting clap to our Lord Jesus Christ? At batiin mo ang bawat isa, and while standing, Almighty God the Father, salamat po sa inyong mga salita na nagbibigay buhay sa bawat isang naririto ngayon. Salamat po sa mga pagpapala at biyaya na inyong pinagkaloob sa amin sa nakalipas na 4 na taon. Salamat po sa lahat ng mga blessings na inyong pinadama sa amin. At kami sa isang pamayanang ito ay naging isang tunay na pamilya. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat din po sa buhay ng aming pastor na continually nagbibigay sa amin ng aral na nagmumula sa inyo. Salamat din po, Lord, sa lahat ng blessings na inyong binigay sa amin. Sa lahat ng aming mga dasal na inyong binigyan katugunan. Maraming salamat po. And as we depart from this place, Lord, hayaan mong baunin namin ang kabutihang nanggagaling sa inyo. Kaya mga kapatid, tanggapin po natin ang mayamang pagpapala ng ating Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. And may the Lord be gracious unto you and give us His peace. Sumayo kayo mga kapatid, taglay ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Lahat ng ito ay aming dinadalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you and be gracious. The Lord be gracious, gracious.